Magandang gabi! Alas 8 na nga ng gabi at andito kami ngayon sa bahay nila, DJ and Melay. Kung hindi nyo pa po sila kilala, sila po ay isang mga sikat na mga vlogger dito sa atin. Andito nga po kami para ayusin yung kanilang sofa. Upholstery din po yan at medyo tataasan po dahil may kababaan po. Dito nga po namin idadaan yan sa bintana dahil maliit po yung kanilang pintuan. Buti na nga lang at madali lang baklasin yung bintana nila. Nag-aalala nga si Mami Melay dyan kasi baka sabihin to ng mga kapitbahay nila nagbebenta na sila ng gamit. And shoutout nga din pala sa mga kapitbahay nilang nakilala kami nung pumunta kami dyan. At nagpa-picture pa nga sa amin ang nanay ni Daddy DJ. At in-explain ko nga sa kanila kung bakit matigas na yung inuupuan nila. Dahil ang pagkakaalam ni Mami Melay, 6 inches thickness daw to. Pero hindi po. 3 inches thickness lang po yan. Yung kalahati kahoy, yung kalahati foam. Kaya hindi nga naman nakakapagtaka na matigas na ang upuan nila. Ramdam nila yung kahoy at gusot-gusot na daw yung copper. At yung gaan chillers, ayan, kahit nga isang kamay ko lang, naaangat ko. Tansya na nga pala kayo chillers kung paiba-iba yung size nung sa screen ninyo. Alam nyo naman, tumatanda na, bumubulok na. Pero kung sa cellphone po kayo manunood, naka full screen po yan ha. Pero pag sa TV naman po, naka-black po yung magkabilang gilid niyan. Kaya mas magandang panoorin to kapag naka-cellphone lang kayo. Bago nga kami umilis, ayan, nagbanding-banding muna kami at syempre hindi mawawala ang picture-picture. At kinabukasan ay dumaan muna nga uli ako dito sa baba sa aming gawaan dahil sinisimula na po yung sofa ni Father. At chinek na rin namin yung mga kahoy kung pwede pa at pwede pa naman po. Sa lahat ng papara-upholstery sa amin, isa ito sa mga medyo kahit papano maayos-ayos pa po yung kahoy. May pailan-ilan lang na kailangang palitan. May mga uga-uga, ayan. Tapos yung foam naman niya may durug na kaya kailangan din palitan. Yung iba naman papatungan lang. At mamayang hapon nga may ipapadeliver naman namin tong isang recliner po at sira na rin po yung motor niya kaya inayos na rin po namin. Bale, ito po yung dati niyang itsura. Yan, naka-beige po yan. At ito naman yung after. Lahat po ng mga ginagawa sa kasalukuyan ay lahat po pang December na. Kaya simula na po ng pag-OT-OT ng mga boys. Hanggang pang January, February, March at yung mga bago pa pong mag-o-order. Dahil paalis na nga kami ay agad ko na rin pinaplastikan itong recliner para sa deliver dahil ipapalala mo rin po namin to. Dahil malapit lang naman yung may-ari nito. Nagpapasalamat nga sa amin yung may-ari dahil kahit papaano napalitan na namin ng cover na ayos pa namin yung machine. At kinagabihan ay wala na naman ako chillers tulog. Dahil 12 ng hating gabi ay bibiyahin naman po kami na ngayon ng papuntang Isabela. Kahit ano nga pakit ko sa camera, walay talaga. Hagarda ang lola nyo. At naniguro na naman nga ako, nagbaon na lang din ako ng ekstrang damit dahil malayo po talaga ang biyahe namin. At pinipilit ko nga na umidlip diyan kaya lang wala talaga. Ihihikab ko na lang to na may kalakihan. Ganon. Gustong gusto ko talaga matulog sa biyahe. Kaya lang, mayroon kaming dinaan na talagang lalong nagpakaba sa akin. Dahil kami lang talaga ang dumadaan dito. Ito daw kasi yung daan para mas mapabilis yung biyahe namin. Bali 2 oras daw yung ibibilis. Dahil mga private car lang talaga daw ang dumadaan dito. Mga maliliit lang na sasakyan. Alam nyo ba sa part na to, nakakaramdam ako ng lungkot. Awa sa sarili ko. Hindi ko man masasabi sa inyo kung ano yun pero may mga pangyayari kasi sa buhay talaga natin na tayo lang yung nakakaalam kung bakit kailangan natin magpuwersike. Lalong-lalo na kung may maaapektuhan tayong tao. Dahil hindi lang naman tayo may problema. Kaya kahit mahirap mapagod, titiisin natin. Kahit delikado pa yan. Lalo na kung may mga atraso tayo sa mga kapwa natin, hindi naman po pwedeng yung problema natin yung ibabalik natin sa kanila. Anyway, nilalakasan ko na lang yung loob ko dyan. Buti na nga lang po at magaling yung driver namin. Nga lang talaga, hindi ko kaya matulog pag ganyan ang daan. At salamat po Ama dahil andito na rin kami ulit sa mas malaking daan. At binusog ko na lang yung mga mata ko sa magagandang tanawin dahil pagod na talaga ang sarili ko, chillers. Wala pa rin po akong tulog niyan. Ewan ko ba kahit marami namang oras na pwede ako matulog sa biyahe, hindi ko talaga kaya. Kampante ako na nakikita ko yung daan, monitor ko ang driver kung kailangan na magkape o kailangan na lang magpahinga. Importante po kasi yun sa mga biyahe namin na kondisyon palagi ang mga drivers ko. Ayaw na ayaw kong nagugutom sila at minsan nga po sila na yung sumusuko sa kainan. Kaya nga papansin nyo, ang lulusog nila, diba? At sobrang nag-enjoy nga ako sa mga tanawin na dinadaanan namin. Tingnan nyo naman. At 7:25 na nga ng umaga ay dumaan muna kami dito sa kainan at nag-almusal muna ang driver at yung si Happy dahil siya ang katabi ng driver kaya puyat din siya.
At tinanaw ko na nga lang muna ang magandang tanawin din dito. Kung pwede nga lang tumakbo-takbo dyan sa buhanginan, ginawa ko na. Mga 1 oras kalahati pa ay mararating na rin namin ang Isabela. At ginawa ko nga po itong story ko. And touchdown! Andito na kami sa bahay ni client. And nice to meet you, Tita Rose. And kay Tito, hindi rin po sila nagpapatawag ng Sir or Ma'am. At kakauwi nga lang din po niya ni Tita Rose. Halos 2 days pa lang po siya ngayon. Pero bago kami pumunta sa dream house niya, ay niyaya muna niya kami mag-almusal dito sa Jollibee. At pagkatapos ay dumiretso na rin po kami sa kanilang dream house. Nang sabi po ni Tita ay maliit lang daw ang bahay nila. Opo, maliit nga hanggang 4th floor. At nasa 4 to 5 years na nga nilang pinapagawa itong bahay ng paunti-unti. At ongoing nga po yung bahay nila. Kaya lang po siyang umuwi dahil sinabi ko nga sa kanya na sige, okay lang ko na lang po yung bahay ninyo bago natin gawin yung mga papagawa nila. At ngayon lang po nakita ni Tita ang kanilang dream house. Buti na nga lang andito po yung asawa niya. Bali si Tito po ang nag-aasikaso sa pagpagawa ng bahay at pag-manage po ng kanilang business. Iba pa rin talaga kapag nababantayan mo yung dream house mo sa pagpapagawa. Kaya tayo dyan mamaya, dito muna tayo magsimula sa baba. Bali ito po ang kanilang living room. Papagawa po sila ng sofa dyan, dining set, high chairs, at blinds and curtain. At bali sa May nga po ang plano namin balik namin dito sa Isabela. Kaya kung malapit po kayo dito, PM is the key. Dito pa pala ito sa Cordon, Isabela. So punta naman po tayo ngayon sa 2nd floor. At napansin po namin na medyo may kaliitan lang po dito yung hagdanan. Kaya turadong sa terrace po namin dadaan yung mga iba namin gagawin dito. Buti na nga lang talaga nag-ocular muna kami. Pero ang plano po talaga ni Tita Rosana dito sa maliit daw niyang bahay. Sofa and mga bed frame lang muna. Pero para daw isang gastusan lang at isang hatid na lang, ipapagawa na daw po niya lahat. Pero may isa po ditong bed frame na ipapaakit na lang daw niya sa 4th floor. At ito na nga yung room na to. At paggagawan na lang po ng bagong bed frame at bagong mattress. Nararamdaman ko na ang magiging outcome ng mga deliver namin sa bahay nila. At ipapasilip ko nga sa inyo yung terrace nila dito sa 2nd floor pa lang yan ha. Ini-estimate na rin namin kung paano namin iaakit dito ang mga sofa at mga bed frame. Punta naman po tayo ngayon sa 3rd floor. Kaya ako hindi talaga akong basta-basta naniniwala sa mga client ko pag sinasabi nila si Laxing Cheers, ang liit lang po ng bahay namin ha. Kakahiya naman po kasi lalaki po ng mga bahay na binablog ninyo. Ay nako, wag ako chillers. Napaka-humble talaga ng mga client ko, grabe. Itong part na to, isa rin po yan sa mga lalagyan ng curtain. Dahil nga probinsya, hindi ganun kainit dito sa kanila. Tapos nga namin dito magsukat, ayan, akit naman tayo sa 4th floor. Pataas ng pataas, chillers. Kailangan magbalot ng mga boys. At dito sa 3rd floor, may isa rin pong kwarto at may isa ring bathroom. Parang ito yung pinakang guest room nila. Palakpakan natin si Tito kasi napakagaling niya mag-handle ng pera. Isa po yan sa mga shinare niya sa amin, nagbabanding-banding na kami sa baba. Karoon pa nga ng iyakan. Hindi ko alam, baka may plano maging aktor yan si Tito. Uy! At napansin ko nga na isa po sila sa may pinakamataas na bahay dito sa street nila. Napakasimpleng tao pero may mga kakayanan talaga sila, chillers. Yan yung mga gusto ko sa tao. Simple lang. At yan nga pong hagdan na yan, ipapunta naman po yan sa pinakang rooftop. Isasama ko na lang kayo dyan sa pagbalik na lang namin dito sa May. At kitang-kita ko sa mga mata na mag-asawa, lalo na kay Tita Rose, yung saya niya. Bali 1 week lang po yan dito si Tita Rose, aalis na rin po siya. Talaga, sinilip lang din talaga niya yung kanyang dream house. Pagkatapos nga namin mag-okay at magsukat-sukat ay ayan, manananghalian na po kami. At nagpaluto po sila ng napakasarap na dinengding, adobong pato at saka pritong tilapia at sabay-asabay nga po kaming kumain. Again, maraming salamat po sa mga client ko na sobrang babait niyo po sa akin. Kahit pa noong una pang bago pa lang po ako. Hindi ko po kayo basta-basta makakalimutan. Kahit may mga bago pa pong dumarating, may darating pang mga bago mga client ko. Angako ko sa inyo, ano man po ang marating ko, hindi po ako magbabago. Yun nga lang po, busy lang talaga. At dahil nga sa sarap ng pagkain namin, yung iba nga nagkamay-kamay na, pati si Tita. Ay, ang sarap talaga maging totoo. At akala nyo, yan lang yung hinanda nila. Eto pa, nagpa-order pa si Tita ng halo-halo. Hindi pa nga kami nahihinlan nandyan. Halo-halo agad. At inilabang ko na nga, chillers. Babawin na lang ako kinabukasan. Hahabaan ko na lang yung fasting ko. At sobrang bababaan ko yung calorie ko bukas. At pauwi na nga kami, chillers, mga alas 3 or alas 4 na ng hapon yan. Pero isinama kami ni Tito sandali doon sa kanilang business. At sobrang nakaka-inspire, chillers, at excited kasi ako sa mga ganyang sinishare sa akin ng mga client ko. Lalo po ako na mamotivate. At nagulat ako kasi napakalaki ng kanilang warehouse ba ang tawag sa ganito. Namimili po kasi sila ng mga palay.
bigas at saka yun naman ang kanilang business. Ang laki at ang dami nilang sasakyan, mga truck, mga panghanap buhay. Yan talaga, hindi yung pamporma ka lang. Uy, may tinatamaan. Marami kasing ganun tao, chillers. May mga pang-private car pero wala naman business. Ano yun? Pamporma? Kaya ako nga talaga, bas inuna ko yung mga pang-business na sasakyan kaysa yung pang-private talaga. Kasi mukha ka na namang syunga, sino niyayabangan mo, yung mga taong lalang alam. Mahirap yung ganun. Yung bang napakaliit na source of income mo, tapos magyayabang ka kaagad na dapat may sasakyan kang pang-private. Tapos hulugan pa. Ang hirap nun. At ito pa nakakatuwa sa kanila. Pagdating mo sa dulo, may mga alaga silang pato, itik ba yan? At may baboy. Marami po kasi sila mga tao, kaya pagka gusto nila magbaluto, ayan, kukuha lang sila dyan. I-share ko yung iba sa inyo, cheers, pagbalik namin dito. Ang galing! Huwag mo na talaga akong yabangan sa laki ng kita mo. Yabangan mo talaga ako sa dami ng pundar mo. Believe ako sa mga taong ganito. At fast forward nga, chillers, mag-aalas 12 na ng gabi niya at nandito na po kami ngayon sa bahay. At maraming salamat po Tita Rose and Tito sa mga binigay ninyo. Sulit naman po yung biyahe namin kahit pa may kalayuan talaga. Thank you, Lord. At yung pauwi naman po kami ay nasa 8 oras lang naman. Depende po kasi kung ma-traffic at kung gaano kami kadalas umihi, ganon. At namili rin po kami sa daan ng mga sibuyas, prutas, mga pasalubong. Tulad niya, buko pie. At syempre, pasalubong ko yung kila mama at sa kasambahay namin. At kay Dalaga, syempre, ayan no, naglambing siya na gusto daw niya ng butchocho ba yan? Basta yan, tinapay na may butter. At saka mga kamote na iba't ibang kulay yan, chillers. Masarap daw yan. At yung yako na first time ko lang talaga makakain, masarap pa sa singkamas. O paano sa mga gustong umorder, nasa screen lang po ninyo ang aming contact number. And sa price naman po, ayan, basahin nyo na lang po. Dito po sa amin, mura pero hindi basura. Thank you for watching again and subscribe ka na!